Magandang tanghali. Ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinimok ang Armed Forces of the Philippines na huwag magpadala sa ingay ng kasinungalingan at manatiling tapat sa tungkulin. Rejection ng International Criminal Court sa interim release plea ni dating Pangulong Rodrigo Duterte itinuturing na hustisya ng ilang mambabatas. Defense team ni dating Pangulong Duterte magsusumite ng panibagong apela sa ICC. Resulta ng medical evaluation ng dating Pangulo gagamiting basihan sa kanyang interim release. At 500 pisong halaga ng panghanda ng Department of Trade and Industry o DTI para sa holiday, pinuna ng ilang mambabatas. Itinuturing na hustisya ng ilang mambabatas ang ginawang pagbasura ng International Criminal Court o ICC sa hiling na release ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na naharap sa Crimes Against Humanity. Ayon kay House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, para ito sa mga minor de edad na biktima ng war on drugs. On no less than Children's Month, the forces of justice in the universe decided to dismiss Duterte's appeal for interim release. Dapat niyang pagbayaran ang buhay ng mga batang pinatay noong drug war. Hustisya ito para kina Micah, 3 years old, Danica May, 5 years old, Skylar, 4 years old, at sa libo-libo pang biktima ng madugong war on drugs. Giit naman ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, inaasahan na ang desisyon ng ICC Appeals Chamber. Wala rin anyang ibang dapat sisihin dito kung hindi si Duterte at pamilya nito dahil sa kanilang mga pahayag sa media na ginamit ng ICC sa kanilang desisyon. Major victory naman para sa mga biktima at pamilya ng drug war ang desisyon ng ICC ayon sa Makabayan Bloc. Panawagan din ng mga ito sa ICC, siguraduhin ding mapanagot si Senator Ronald Bato de la Rosa, ang dating hepe ng pambansang pulisya at chief implementer ng anti-drug campaign ng Duterte administration. Plano ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na muling umapila sa International Criminal Court o ICC matapos i-reject ang interim release petition nito. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, hihintayin lamang nito ang resulta ng medical evaluation sa dating Pangulo na inaasahang ilalabas sa susunod na buwan. Iginiit ni Kaufman na hindi maayos ang pisikal at mental na kondisyon ng dating Pangulo kaya't wala itong kakayahang tumakas o takutin man ang mga witness. Matatandaang kinansila ang nakatakda sanang confirmation of charges noong September 23, ngunit ipinagpaliban dahil sa kahilingan ng depensa, bunsod ng umano'y wala sa maayos na kondisyon ang dating Pangulo upang humarap sa paglilitis. Ipinagutos ng Korte Suprema sa Marcos administration na magsumite ng paliwanag hinggil sa writ of habeas corpus na hinihiling ang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbigay ng 30 araw ang Supreme Court upang isumite ng Marcos administration ang paliwanag at sagutin kung dapat bang talakayin ang kaso. Gayun din kung dapat bang makialam ang korte habang may proseso pa sa International Criminal Court o ICC. Matatandaang una nang hiniling ng pamahalaan na ibasura ng kataas-taasang hukuman ang nasabing petisyon na inihain ng mga anak ni dating Pangulong Duterte. Labis na nalungkot ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Ang iba'y hindi na napigilang maiyak matapos hindi pagbigyan ng International Criminal Court Appeals Chamber ang hiling na interim release ng dating Pangulo. Samantala,
Humihingi naman ng patuloy na panalangin para sa dating Pangulo ang apo nito na si Davao City 2nd District Representative Omar Duterte. Please continue praying for him. That's the main thing that gives him strength. That's one of the reasons that we continue to fight to bring him home. So your prayers, that's enough. That's enough support. Nakasama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hanay ng Armed Forces of the Philippines sa Malacanang kagabi para sa isang traditional dinner. Sa pagtitipon, nanawagan ng Pangulo sa AFP na manatili sa pagtutuon sa kanilang tungkulin sa kabila ng umiigting na ingay sa politika. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Armed Forces of the Philippines o AFP na manatiling nagkakaisa at magpatuloy sa kanilang misyon na protektahan ng bansa. Ito ay sa gitna ng tangka ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Ito ang panawagan ni PBBM sa traditional dinner kagabi sa Malacanang kasama ang AFP Council of Sergeants Major. Huwag tayong magpapadala sa ingay ng kasinungalingan. Sa gitna ng maling impormasyon na ginagamit bilang sandata para sa ating pagwatak-watak, tumindig tayo sa katotohanan at hindi sa gawa-gawa lamang na kung ano-anong kwento. Ayon sa Commander-in-Chief, sa gitna ng mga hamon na ito, dapat manatiling tapat sa konstitusyon ng hukbong sandatahan. Despite these waves of changes, your purpose remains unchanged. To uphold our Constitution, remain loyal to the Republic, and to protect all Filipino citizens. Nagpasalamat naman si PBBM sa AFP personnel sa kanilang matapat na pagseserbisyo sa mga Pilipino. Bilang tugon, muling tiniyak ng AFP ang kanilang pagtupad sa kanilang tungkulin sa bansa at hindi padadala sa anumang ingay sa politika. We reaffirm our pledge of unwavering allegiance to the flag, to the Constitution, and to the duly constituted authority, and that is you as our Commander-in-Chief, sir. We remain apolitical and fully committed to promoting unity among the Filipino people. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Makikipag-ugnayan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Philippine National Police Highway Patrol Group o PNP-HPG para sumama sa mga gagawin nilang anti-colorum operation. Kasunod ito ng nangyaring insidente sa Makati City noong Miyerkules ng umaga na kung saan aksidenteng nabaril sa hita ang isang MMDA traffic law enforcer at maging ang van driver matapos mag-agawan sa baril. Wala pong baril yung aming enforcer. Babarilin po siya ng driver, nakipag-agawan po siya, nabaril siya, pero na hindi naman niya completely naagaw yung baril, pero pumutok po at tinamaan din yung assailant or yung driver. So wala pong dalang baril yung aming enforcer at wala rin po siyang kasamang taga-PNP. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, sa pamamagitan ng presensya ng pulisya, magkakaroon ng takot ang mga gumagawa ng iligal na aktibidad at may iwasan ng krimen na may mga naabusong traffic enforcer. Para po pag may mga anti-colorum operations po ay may makasama kami na medyo at least katatakutan. Marami na rin po kasing incidents, hindi na lang po nare-report na minsan pag ginuhuli po namin, nagmamatigas, minsan sinasagasaan pa yung enforcers namin. Sa ngayon ay nailipat na sa pribadong ospital ang nasugatang enforcer at na-inquest na ang van driver na posibleng maharap sa kasong frustrated murder. Kansilado ang ilang biyahe ng eroplano ngayong Sabado matapos maglabas ng Airbus ng isang technical advisory para sa piling A3320 at A321 aircraft. Ayon sa Philippine Airlines o PAL, kansilado ang ilang flights na magmumula sa Manila papuntang Puerto Princesa, Cebu, Davao, Tacloban,
Katiklan, Iloilo, Tagbilaran at Bacolod. Maaari namang mag-rebook ang mga apektadong pasahero, i-convert sa travel credits ang kanilang ticket o ipa-refund ang hindi nagamit na ticket. Hinikayat din ng airline ang mga pasaherong may nakatakdang biyahe na suriin ang kanilang email at rehistradong mobile number para sa mga abiso. Maaari ring bisitahin ng mga pasahero ang official website at Facebook page ng PAL para sa kanilang flight status. Iligal at pag-uudyok sa sedisyon ang panawagang military reset. Ito ang binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro sa gitna ng nakatakdang malawakang kilos protesta bukas. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Laging mayroong mga banta sa isasagawang malawakang kilos protesta sa Luneta bukas, November 30, ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro. Sa kabila nito, inaasahan ng kalihim na magiging matahimik pa rin ang rally. Pinagtutuunan din ng pansin ng Armed Forces of the Philippines ang kaligtasan ng mga dadalo. Nakahanda rin sa worst case scenario ang Office of the Civil Defense o OCD at Philippine National Police o PNP. On worst case scenario, sa OCD level yun, hindi AFP level, PNP issue yung peace and order. So sa amin, sa OCD level, naka-prepare lahat ng ambulansya, emergency services, for any contingency, not necessarily a violent one, but health concerns or whatever. Ayon pa kay Secretary Teodoro, maaaring makasuhan at hulihin ang sinumang mananawagan ng military reset kasabay ng rally. That's totally illegal, and that's inciting to sedition. What you cannot do directly, you cannot do indirectly in the law. So, when you say withdrawal of support, it's an indirect way of saying, I'll take over, which is illegal. Nilinaw din ng DND Secretary ng pagpapahayag ng galit laban sa mga anomalya ay hindi maituturing na destabilisasyon. Sa halip, ang iligal ay ang mga nananawagan ng pagbibitiw ng suporta at reset. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Simula ngayong araw hanggang December 1 ay pansamantalang suspindido o sinuspindi ng Philippine National Police ang permit to carry firearms sa mga pampublikong lugar sa Metro Manila. Itikaugnay ng nakatakdang trillion peso march protest bukas, November 30. Tanging mga uniform personnel ng PNP na nasa official duty ang maaaring magdala ng baril. Bagamat wala namang nakikitang seryosong banta sa seguridad, minarapat ng pamunuan ng PNP na mag-deploy ng nasa 15,000 na mga pulis para panatilihin ang kaayusan at kaligtasan ng mga makikibahagi sa nasabing protesta. Pinuna ng ilang miyembro ng Kamara ang 500 pisong halaga ng panghanda ng Department of Trade and Industry o DTI para sa paparating na holiday. Pero ayon kay Trade and Industry Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque, nilinaw na ang naturang halaga ay kasya para sa pamilya na binubuo ng 4 na miyembro. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Saang planeta kasya ang 500 pesos na halaga ng panghanda sa papalapit na holiday season? Yan ang tanong ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Kasunod dito nagpahayag ni Trade and Industry Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque na kung tutuusin makakabili na ng ham, makagagawa na ng macaroni salad at spaghetti sa 500 piso. Ayon kay Congressman Ridon, hindi ito ang unang beses na iginiit ng DTI na sapat na ang 500 pesos para panghanda ng isang ordinaryong pamilya. Pero anya, ito ay kung may sapat na ipon para sa pagdiriwang ng holiday. Ang mas mahalaga anya ay ang pagtitiyak ng gobyernong mananatiling mababa at abot kaya ang presyo ng mga pangailangan. Binatikos din ni House Deputy Minority Leader Akbayan Party List Representative Percy Sandanya ang pahayag ng kalihim ng DTI. Kasya naman kung magta-travel ka back in time. Habang nalulunod ang mga kababayan natin sa taas presyo, nakakainsulto yung ganitong mga paandar ng DTI. Since 2022 pa nila yan sinasabi. Siguro doon sa imaginary family ng DTI, nagwa 1 meal a day lang yung pamilya.
Kung talagang seryoso ang DTI na gawin ang trabaho nila, dapat itulak nila na i-certify as urgent ang ating panukalang 200 peso wage increase para naman may dahilang mag-celebrate ang mga manggagawa ngayong Pasko. Nilinaw naman ni Trade and Industry Secretary Roque na ang pahayag niya tungkol sa 500 pesos na halaga ay posible lamang kung simple ang ihahanda at aplikable rin ito sa pamilyang mayroong 3 hanggang 4 na miyembro. May hamon naman sa DTI Secretary si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Ikaw nga mismo baka hindi nagnonotse buena ng 500 piso eh. Ngayon, Secretary Roque, kung talagang naniniwala ka at ipinaglalaban mo, nakasa talaga yung 500 piso para sa Noche Buena, mag 500 peso Noche Buena Challenge tayo. Kayo na mamili ng palengke at lugar, sasamahan ko pa kayo. Ang reaksyon naman ng Malacanang nang tanungin sa issue ng 500 pesos na halaga ng panghanda. Hindi naman siguro pwedeng pagsabay-sabayan. Pwede isa. Pwede ham siguro. Meron namang murang ham. Meron, di ba? Yung per shape. Depende yan eh. Kung anong bibilin mo. Ano ba ang balak mo? Kasi di ba may nabibili naman na nakapack na yung pang chop suey. Mura lang yun. Tapos bumili ka ng bihon, toyo. Pero ma'am, tama po ba na dapat pagkasyahin yung 500, lalo na po ngayon na nakaranas po ang bansa ng kalamidad? Ito ba yung kwentuhan na lang tayo? Depende, kasi kung yun lang naman ang kaya ko. Okay, ma'am. At kaya ko namang tumingin sa mga may discount. May mga grocery stores na may discount. Pag malapit na yung, let's say, 3 months na dapat mabenta na ito lahat, depende po yan si diskarte. But still, sabi ko, hindi po ako sasagot in behalf of DTI dahil magkakaroon po sila ng kanilang press briefing. Panawagan naman ni House Deputy Speaker at TUCP Party List Representative Raymond Democrito Mendoza kina Secretary Roque at Undersecretary Castro, ihinto na ang pangangaral sa mga Pilipino kung papaano dapat pagkasyahin ang budget. Sa halip anya, dapat tiyaking may sapat na kinikita ang bawat Pilipino sa pamamagitan ng mas mababang buwis o kaya ay mas mataas na sahod. Hindi rin anya mabubuo ang tiwala sa gobyernong pinangangatwiranan ang 500 pesos na panghanda habang hinaharang ang 200 pesos na aumento sa sahod. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magtatakda ang Department of Agriculture ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP para sa mga imported na pulang sibuyas simula sa December 1. Ito ay sa gitna ng pangamba sa pagtaas sa presyo nito dahil sa umano'y profiteering. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., hindi pangkaraniwan ang mataas na retail price ng imported na pulang sibuyas. Gayong makatwiran naman ang landed cost nito. Inaasahang ilalabas ng DA ang opisyal na MSRP sa Lunes, kasabay ng mas mahigpit na monitoring at supply tracing upang matukoy ang pinagmumulan ng mabilis na pagtaas ng presyo, lalo na ngayong papalapit ang holiday season. Pansamantalang ipinatigil ng pamahalaan ng Estados Unidos ang pagbibigay ng desisyon para sa lahat ng asylum application habang nire-review nito ang proseso ng pagsusuri at verifikasyon sa mga aplikasyon. Ito matapos ang nangyaring pamamaril sa Washington DC kung saan isang US National Guard ang nasawi. Sa pahayag ni US President Donald Trump, pahihintuin na nito ang pagtanggap ng mga migrante mula sa tinatawag niyang mga third world countries bilang bahagi ng mas mahigpit na patakaran sa imigrasyon. Samantala, tinuligsa ng ilang grupo ang aksyon ng pamahalaan at sinasabing hindi dapat sisihin ang lahat ng migrante dahil ang insidente ay ginawa lamang ng isang individual. Nagbabala ang European aerospace giant na Airbus hinggil sa posibleng pagkakaantala ng mga flights. Ito matapos silingin ng naturang kumpanya ang agarang software update ng nasa 6,000 eroplano na tinatayang halos kalahati ng global fleet nito. Kailangan ang naturang pagsasaayos upang maiwasan ang posibleng maging epekto
ng solar radiation sa flight control data ng mga eroplano. Nauna nang nagbigay ng babala ang ilang airlines sa kanilang mga pasahero gaya ng American Airlines, Delta Airlines, Air New Zealand at iba pa. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 15, versikulo 1 na nagsasabi, ang malubay na sagot ay nakapapawi ng puot, ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming nilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Dadis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.